Kabanata 4. Ang hangin sa loob ng massage room ni Moria ay tila naging malapot at amoy agnas, isang amoy na hindi kayang takpan ng anumang aromatherapy oil. Si Moria, ang partially blind na therapist, ay nakaupo sa gilid ng kanyang massage table habang mabilis na nagtitipa sa kanyang cellphone. Bilang isang pathological liar na may mga sintomas ng histrionic personality disorder, nabubuhay si Moria sa atensyon at drama. Alam niyang sa ilalim ng pamumuno ni Jerry, ang tusong general manager na yumaman sa pag-exploit sa mga bulag, at ni Edward, ang operations manager na sunod-sunuran kay Jerry para sa sariling dibidendo, ay malaya siyang makakagawa ng gulo. Si Edward, na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jerry, ay walang pakialam sa moralidad o sa kapakanan ng mga tao. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kita ng klinika upang manatili siya sa kanyang posisyon. Dahil dito, binaliwala niya ang mga babala ni Dr. Lawrence tungkol sa pag-uugali ni Moria. Ginamit ito ni Moria upang bastusin si Lawrence, ipinapakalat sa mga group chat na epal ang doktor at wala itong authority, kahit na ang mga memo na ibinibigay ni Lawrence ay naaayon sa batas ng kumpanya. Ang bawat paninirang ito ang unti-unting pumatay sa kaisipan ni Lawrence, habang si Edward at Jerry ay nakatingin lamang sa malayo, binibilang ang perang kinita mula sa pagdurusa ng iba. Biglang namatay ang screen ng cellphone ni Moria. Sa gitna ng dilim, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng static at ang pagtulo ng isang likido sa sahig. Pat, pat, pat. Moria, mahilig ka bang gumawa ng kwento? Ngayon, isusulat natin ang huling kabanata ng buhay mo. Napaatras si Moria. Ang kanyang bahagyang paningin ay nakatuon sa isang anino sa sulok. Lawrence, tigilan mo ako. Wala akong ginagawang masama. Nagpakamatay ka dahil mahina ka. Mahina? Ang boses ni Lawrence ay tila nanggagaling sa loob ng mga dingding. Ang professional silence ko ay hindi kahinaan. Ito ay pagtitimpi. Ngunit ang pagtitimpi ay may hangganan. Isang malamig na hanging may amoy ng kinalawang na bakal ang humampas sa muka ni Moria. Biglang bumukas ang messenger app sa kanyang phone at lumutang ang mga post niya laban kay Lawrence sa hangin, tila mga hologram na nagliliwanag ng kulay dugo. Ang bawat salitang epal, papansin, at walang authority ay naging mga tunay na sugat sa kanyang balat. Dahan-dahang gumapang si Lawrence mula sa ilalim ng massage table. Ang kanyang mga buto ay tumutunog na parang nababaling kahoy. Crack. Snap. Ang kanyang muka ay puno ng mga uhod na tila kumakain sa kanyang mga luhang dugo. Itinaas niya ang duguang scalpel at itinutok ito sa lalamunan ni Moria. Sabi mo ay epal ako? Sabi mo ay wala akong authority? Bulong ni Lawrence habang ang kanyang duguang muka ay ilang pulgada na lamang mula kay Moria. Ngayon, ako ang magiging chief surgeon ng iyong huling sandali. Biglang binalot ng mga puting kumot ng massage table ang buong katawan ni Moria. Tila isang mummy na pilit na binabalot sa loob ng isang kabaong. Ang kanyang bibig ay pilit na ibinuka ng isang hindi nakikitang kamay at isa-isang pumasok ang mga duguang memo at suspension letters sa loob ng kanyang lalamunan. Mararamdaman niya ang matatalim na kanto ng papel na humihiwa sa kanyang esophagus habang pilit itong ipinapakain sa kanya. Ang bawat kasinungalingan mo ay lason, Moria. Lunukin mo ang lahat ng ito. Utos ni Lawrence habang pilit na isinusubsob ang scalpel sa dila ng dalaga upang hindi na ito makapagsalita pa ng kahit anong kwento. Sa matinding takot, ang puso ni Moria ay nagsimulang tumibok sa isang ritmo na hindi na normal. Ang tinatawag na ventricular tachycardia na madalas aralin ni Dr. Lawrence. Naramdaman ni Moria ang bawat ugat sa kanyang ulo na tila puputok na dahil sa tindi ng presyon. Sa huling sandali, nakita niya si Lawrence na nakatayo ng tuwid, suot ang kanyang puting gown bilang doktor,
habang dahan-dahang binabasa ang huling memo para sa kanya. Diagnosis: kamatayan dahil sa labis na ingit at kasinungalingan. Time of death: ngayon. Kinabukasan, natagpuan si Moria sa loob ng massage room, nakabalot ng mahigpit sa mga kumot na tila isang cocoon. Ang kanyang dila ay wala na, at ang kanyang tiyan ay punong-puno ng mga nilumot at duguang papel na may mga nakasulat na babala. Ang kanyang cellphone, na nasa kanyang tabi, ay may isang huling notification mula sa messenger. Lawrence Artamuseño has blocked you. Permanently.